po yung kasalukuyang buwis. Ginawang 19% ng Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi po -1 plus 2%. Yan po ang naging bunga ng dali-daling pagtakbo ni Bongbong Marcos upang makipag-usap at pirmahan. Kung pumirma na sila ng trade deal na ho yan nagkamayan na. Ang formality siguro to follow, pero ang importante, nagkamayan, yung shake hands po yan, sa mga tunay na lalaki ho, yung kamayan ay mas matibay po yan kesa sa kung anumang written contract. No? So, hindi po nagkaroon ng ganansya tayong mga Pilipino na 1% reduction, 1% deduction, or 1% discount. Mali po yun. From 17%, naging 19%. Ini-spin na lang ho nila damage control. Ang katotohanan, nagkaroon pa ho ng additional 2% imposition sa kasalukuyang taripa na ibinibigay ng Estados Unidos sa ating mga produkto. Sa mga produktong manggagaling po dito sa Pilipinas, sa mga produktong gawang Pilipino. Yung mga export po natin patungo sa Estados Unidos, instead na 17%, pagdating po ng August 1, 19% na po ang halaga ng taripa na ipapataw ng Estados Unidos. So, nasaan po ang savings na 1%? Makikita natin, ito'y pambubudol. Alam ninyo, we deserve to know the truth at parte po yan ng advokasya ng hakbang ng maisog. Yung transparency, kinakailangan magkaroon ng full transparency sapagkat pera po ng mga Pilipino ang nakasalalay dyan. 2% pong additional na buwis. Yan po ang inuwi ni Ginoong Marcos pagkatapos niyang makipagpulong kay Ginoong Trump sa Estados Unidos. Huwag po tayong papadala sa spin at damage control ng gobyerno na meron daw pong nakuhang 1% tariff cut ang ating bansa. Hindi po totoo ito. Additional 2% po ang natamo natin. 2% pabigat ang ating pong nakuha at inuwi ni Bongbong Marcos nung siya ay nakipag-ugnayan kay Pangulong Donald Trump. Therefore, there is no 1% reduction from the present tariff rate. Kasi ho, kung walang budulan, pag sinabi nilang tariff cut from 17%, dapat 16% na lang ho iyan pagdating ng August 1. Kung ganun ang naganap, iyan, wala tayong problema, nagkaroon ng discount, nagkaroon ng reduction, nagkaroon tayo ng ganansya. Hindi po From 17%, it did not go down to 16%. No. Therefore, wala pong katotohanan na may 1% reduction. Ang katotohanan, from 17%, ang mga produktong Pilipino na papasok po sa Estados Unidos, ang magiging tax po o taripa ay 19% na pagdating ng August 1. Ano? So plus 2% to, hindi ho -1, plus 2%. From 17%, hindi po ito bumaba ng 16%. Ang katotohanan, from 17%, umangat po ito to 19%. Meaning, nadagdagan po ng additional 2% ang taripang ipipataw ng Amerikano sa produktong Pilipino pagdating po ng August 1, 2025. At ano naman po ang nakuha bukod dyan? Additional 2% ng Amerikano. Kikita po sila dyan Dahil last year daw di umano, ang pumasok na halaga ng export sa Estados Unidos, yung total export ng bansang Pilipinas patungo po ng Estados Unidos ay around $14.2 billion. So yung plus 2%, kung yun po ang pagbabasihan natin, yung halaga po ng ating produktong pumasok o dumaong
sa Estados Unidos last year, yung $14.2 billion, ang 2% po niyan ay $284 million. Dahil po may karagdagang 2% sa buwis na ipapataw ang Amerika sa produktong Pilipino pagdating po ng August 1, 2025, kung ang base po natin ay yung total export na pumasok sa Estados Unidos last year na $14.2 billion, yung katumbas po ng 2% na yan ay $284 million additional. $284 million additional. Yan po yung inuwi mula doon sa dali-dali at napaswitan, nasipulan, tumakbo doon sa Amerika. Hindi po nagkaroon ng, kasi kung 1% po, kung naging from 17%, naging 16%, magiging may savings po tayo na $142 million. Kung nabawasan po ng 1%, hindi po kabalintunaan po yung kanilang spin. Plus 2% po. From 17%, naging 19%. At yung 19% na yan, yung additional 2%, if we're going to base it on the total export na pumasok po sa Estados Unidos noong 2024 last year, ang halaga pong total ay $14.2 billion more or less. Ang halaga po ng additional 2% ay $284 million. Yan po yung pabigat na inuwi ni Bongbong Marcos sa kanyang pakipagtagpo kay Donald Trump, ang leader naman ng Estados Unidos. Bukod po dyan, double whammy po tayo Bukod po sa plus 2% sa taripa o sa taxes, yung Amerikano, yung produkto nila, zero tax po. Wala po, hindi pwedeng buwisan yung mga produktong Amerikano na papasok sa ating bansa. Ang spin po nila, hindi pa raw po tapos yan dahil tuloy-tuloy pa raw po ang negosasyon, wala pa raw po yung fine prints, fine details. Kailan malalaman ng Pilipino? Alo ang saklaw ng 19%. Sa August 1 na ang effectivity ng 19% taripa ng Estados Unidos. Dito natin makikita, wala po, salat tayo sa transparency. Kung nagkaroon sana ng discount o reduction, purihin natin at ibigay natin yung recognition sa effort na yan ni Bongbong Marcos. Sapagkat yung 1%, kung natutupo sana yung 1%, magkakaroon ng $142 million na nasalba ang kasalukuyang administrasyon dahil nabawasan yung buwis na ipapataw ng mga Amerikano. Pero yun nga po, kontrabudol po itong ating pamagat ngayon. Tinotama po natin yung spin nila, tinatama po natin yung kanilang kanilang pagsisinungaling. Ang nangyari po, additional 2%. Yung 2% na yan, $284 million po kung babasihin natin sa amount of total export na pinadala ng bansang Pilipinas sa Estados Unidos last year. So hindi po ito tagumpay, hindi po ito win. Wala po tayong naiuwi ditong tagumpay. There is no win, wala pong gain, wala pong ganansya ang Pilipinas, wala pong ganansya ang Pilipino. Ang masaklap pa, yung produkto po ng Amerikano, zero tax po. Wala po tayong ipapataw na buwis. Anong ibig sabihin yan? Babain po tayo ng produktong Amerikano. Dahil wala po silang buwis. Yung mga may stateside mentality, marami po dito yung mga troll, yung mga may stateside mentality, babain po tayo ng produktong Amerikano dahil wala pong buwis na ipapataw. Pag nangyari yan, napakamahal na po ng kuryente dito sa atin per kilowatt hour, hirap na po tayo makipag-compete pagdating sa manufacturing. Pag bumaha pa ng zero tariff na zero tax na mga American products, paano magsusurvive, paano mabubuhay ang mga industriyang Pilipino? Yun po ang layunin ng ating at parte ng ating advokasya, iangat yung antas ng pampublikong diskurso nang sa ganoon makabuo po kayo ng inyong matalinong opinion,
matalinong pahayag at may prinsipyong paninindigan, kahit po yan ay salungat pa sa aking pananaw, okay lang po iyan. Ang importante ay meron po kayong mapulot na bagong perspektibo at itinatama po natin yung patuloy na pambubudol na nagaganap, lalong-lalo na ang mainstream media. Si Alejandro Patagnan, unfair deal yan ni Trump at uto-uto naman. Yun na nga ho ang nangyari. Umuo sa lahat at ang spin nila bigla, nagkaroon daw po ng nakapag-save, palalabasin pang hero, yung tough negotiator. Wala pong negosyasyon nangyari. Ang nangyari po, idinikta ng Amerikano kung magkano ang gusto nilang ibuwis dito sa mga produktong Pilipino. Which brings me back to Article 2, Section 7. Article 2, Section 7 of our Constitution, para lagyan po natin ng constitutional na konteksto yung ating pong diskusyon dito, bukod sa tinatama natin yung patuloy na pambubudol. Ang sabi po ng Article 2, Section 7 ng ating saligang batas, the state shall pursue an independent foreign policy. Independent po dapat ang ating foreign policy. Sabi rito, in its relation with other states, the paramount consideration, ang ginamit pong termino ng mga framers ng ating constitution ay ang paramount consideration, meaning non-negotiable dapat yan. Hindi pwedeng ma-adjust kahit kaunti, kahit kapiraso. Shall be, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Labag po sa ating national interest, yung basta ka nalang pumayag ng pagpataw ng additional 2% na taripa sa mga produktong Pilipino for export to the United States, samantalang zero tariff ang Estados Unidos. Kaya dito po, itinatama natin yung mga maling pagpapahayag, pati ng mainstream, kitang-kita naman natin. Meron pa nga isang sumulat dyan na mahal daw ng Amerika ang Pilipinas dahil kung di daw tayo mahal ng Amerika ay hindi tayo binigyan ng diskwentong 1%. Sinungaling. Paanong 1%? Plus 2% nga yung ipinataw na buwis. From 17% to 19%. Yung spin po nila nanggagaling siya doon sa naging banta na magiging 20% yung ipapataw na buwis. From 20%, naging 19% na lang. Yung po yung hinahype nila, yung po yung ipinapakalat nila na may savings daw po na 1% kasi from 20 to 19. Alam mo ninyo, kung hindi ka mag-iisip at kung sadyang magpapabudol ka, papalakpakan mo. O nga, no? From 20% to 19% na lang. Pubalit, hindi po nila sinasabi at hindi rin po nila sasabihin ito dahil mabibisto nga yung pambubudol, kaya tinutuwid po natin, kaya po kontrabudol ang ating pamagat ngayon. Ang katotohanan, from 17%, naging 19% na beginning August 1, 2025. Ilang araw na lang ho mula ngayon. Magiging 19% na from 17%. So, wala pong ganansya ang Pilipino sa naging usapang ito diyan sa Oval Office ng White House. Pangbubudol po ito. Ano po ang basihan natin? Tingnan po ninyo, binanggit ko po yung ating constitutional provision, Article 2, Section 7. Dapat po yung ating the state shall pursue an independent foreign policy. Ano po yung paramount consideration o yung mga konsiderasyon na non-negotiable, hindi mo pwedeng minosen, hindi mo pwedeng bawasan. National sovereignty, territorial integrity, national interest, at right to self-determination. Wala po eh. Pumayag tayo para tayong sinulid, kung sang kahilahin, sumusunod ka lang. Ano ho ang ating comparison? Ang Indonesia ho, ay binantaan din na sila'y papatawa ng 32% na taripa ng Estados Unidos. Indonesia po yan ha. Subalit, they stood their ground.
32%. Ano po yung naging final? 19%. Iyon ang talagang may naiuwi. From 32%, naging 19% na lang. Nabawasan ng Indonesia ng 13% yung panukalang taripa ng Estados Unidos. Ano pa ho? Yung Vietnam. Ang Vietnam ho, 46% ang naging bantang ipapataw na buwis. 46% po, yung mga nanananghaling kasama natin na nagtatrabaho at yung mga Pilipino na nasa ibang bansa po. Ang Vietnam ho, 46% yung banta na ipapataw na taripa. Nakipag-negotiate, yung totoong negosasyon, yung totoong trade deal. Magkano po na uwi? Yung bantang 46%, 20%, na kabawas po ng 26%. Ang laki po nun. Ang laki po nun, from 46% naging 20%. At ang Japan, yung Japan, tinangka din po nilang takutin na hahatawin po ng Estados Unidos ng 25% na taripa. Subalit, nakipag-usap, nagkaroon ng totoong dialogo, hindi pa nga yung pinakamataas na leader ng bansa, not even the Prime Minister, yung kanila lamang Minister ng Trade ang nagpunta roon. From 25% na ipababa ito ng 15% ng bansang Japan. Imagine ninyo, samantalang ang Pilipinas, tinakot tayong 20% na imposition ng taripa na nagmula ng 17. Nauwi tayo sa 19, tumaas pa. Tapos ang kanilang pinagmamalaki, tayo daw po ang kauna-unahang bansa dito sa Southeast Asia na tinanggap at pinapunta at pinabisita diyan sa Oval Office sa White House. So, buti pang hindi tayo yung nauna. Baka hindi tayo pinatawa ng additional 2% na taripa. Hindi ho kasi laging kinakailangan mauna ka. Hindi po pagka nakauna ka, bida ka. Hindi ho, buti pang hindi na lang tayo nagpunta. Dapat nagpapunta na lang tayo ng high-level delegation to negotiate. At nang sa ganoon, baka sakaling na-permis lang po ng 17%. Hindi ho eh. Yung mga bansang nabanggit ko, Indonesia, Vietnam, Japan, substantial yung tax reduction or tariff reduction o diskwento kung ano man pong gusto nyo tawagin na nakuha po nila nung sila ay masinsinang nakipagdialogo at nagkaroon ng totoong negosasyon sa Estados Unidos. Ulitin ko, ang Indonesia from 32%, 19% lang ang ipinataw na taripa. Nagkaroon po ito ng 13% reduction. Malaki po iyon.